Meron ako ditong nabili na 200 pesos na hipon. Palagay ko kalahating kilo to. Naka-plastic na kasi at nilalako nga lang dito sa amin nung naglalako ng mga sariwang isda. Hindi ko alam kung anong recipe ang gagawin ko rito, pero bahala na kung ano yung magagawa natin. Kaya dito sa ating kawali, meron akong binalatan kanina na karot. Prito natin tong karot na hiniwa-hiwa ko ng paganyan. Tapos samahan na rin natin ang isang pirasong patatas. Mabilis lang maluto yung karot saka yung patatas. Kapag nagiba na kulay, hanguin mo muna. Iiwanan ko yung mantika para may panggisa pa tayo. Gisa tayo ng isang pirasong sibuyas na puti, pwede rin naman pula. Kapag nagiging translucent na, ilagay na natin yung bawang. Mga ilang segundo lang natin hahaluin, tapos ilalagay na natin yung mga kamatis. Ito ay mga 4 na pirasong kamatis na hiniwa ko lang ng paganyan. Kailangan natin dito is malanta natin ng todo yung ating mga kamatis. Para mas mabilis, lalagyan ko na ng patis. Tapos haluhaluin lang natin hanggang sa malanta na nga at lagyan natin ng tomato paste. Kung wala ka naman ng tomato paste sa bahay, okay na yun. Okay na kahit wala. Naglagay lang ako, wala lang, trip ko lang din talaga. Lagyan natin ng toyo para medyo mas maganda yung kulay niya. Mga ilang patak ng Worcestershire sauce. Konting pamintang pino at lalagyan natin ng pampalasa. Bahala na kayo sa pampalasa, bechin, magic, kayo na bahala. Okay lang naman kung ayaw nyo maglagay ng pampalasa. Tapos lagyan natin ng tubig. Yung enough lang at hindi masyadong malabnaw yung kakalabasan. Tapos lagay na natin yung hipon. Dahil nga sa napakadali lang maluto ng hipon, kaya huli nating inilalagay. Hindi kasi maganda kapag na-overcook yung hipon, kaya huli na nating inilagay. Tapos ilagay na natin yung mga patatas at karot. Pag napansin mo yung hipon na nag-letter C na, ibig sabihin, okay na yun. Ibig sabihin, naluto mo siya na eksakto lang. So tara, kain na tayo. So alam ko, mapapansin nyo rin, nakikita nyo ba yung nandun sa ibaba ng aking labi sa gawing kanan? Hindi ko rin alam kung meron pala akong nakadikit na ganyan, hindi ko rin napansin agad. Pero hindi yan kanin. Siguro doon sa ginagawa ko kanina, alam nyo naman na ako maraming ginagawa dito sa bahay. Yung pagluluto nito, katulad ng pananghalian, yun ang trabaho ko. Tapos bukod doon, marami pa akong ginagawa. Kaya pagpasensyahan nyo na yung mga itsura ko dyan sa nakikita nyo sa video. At sa mga nagtatanong kung ako raw ba walang ginagawa at puro vlog lang daw, hindi po. Extra ko lang po itong vlog. So paano po, maraming salamat sa lahat ng nanood at sumuporta hanggang sa dulo ng video na ito. Ingat po kayo, salamat, God bless.